Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawaing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, Unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman, ang katotohanan, ipinangaral namin tungkol kay Kristo, ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kalooban ng espiritual. Habang inihintay ninyo mahayag ang ating Panginoong Jesucristo, kayo'y aalalayan na hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo ang ating Panginoon. ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maghanda, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito, isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Pinahanda niya at pinabantay ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. At tinuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman maging handa kayo lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya naman sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay madatnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Dalangin ko po, kumusta na po kayo? Dalangin ko po na sana kayo ay nasa mabuti pa ring kalagayan. At Happy New Year din po sa inyong lahat dahil ang Adviento po ay ang bagong taon ng ating inang simbahan. Ang New Year natin sa January 1 ay ang tinatawag nating Civil New Year. Pero ang ating Religious New Year, tayo po mga Katoliko, nag-uumpisa sa panahon ng Adviento. Para saan ang Adviento? Hindi lang po ito paghahanda para sa panahon ng Kapaskuhan. Alam ko po marami sa inyo ang excited na sa Pasko. September pa lang, kumakanta na ng mga Christmas song. September pa lang, inilabas na yung kanilang Christmas tree. Mayroong mga Christmas lights. Excited na po para sa Christmas bonus. Hindi po ba? Pero ang Adviento ay isa talagang paghahanda sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Dahil yan ang pinapahayag natin bawat linggo. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo ay babalik sa kawakasan ng panahon. Ang unang pagdating ng ating Panginoon, tinatawag natin Pasko. Pero meron tayong tinatawag na second coming. Yan po yung hinintay ng mga unang Kristiyano at tayo din hinihintay natin. Bakit? Dahil sa muling pagdating ng ating Panginoon, good news. Dahil yung mga may sakit, siguradong gagaling. Yung mga utang mo, mababayaran na yan. Yung mga bigo sa atin, magtatagumpay. Yung mga depressed, matutuwa. Yung mga may takot,
lalakas ng loob. Kaya nga, ang sigaw at dalangin ng mga unang Kristiyano, nung unang panahon, ano po? Maranatha. Anong ibig sabihin ng Maranatha? Come, Lord Jesus. Yun yung dasal natin kanina. Tinindihan natin at binigyan ng ilaw, liwanag, ang kandila ng Adviento. Sinabi natin, halina, Poong Jesus. At kung kayo man po ay dumadaan sa pagsubok, sa problema, sa suliranin, bigat na dinadala, kung kayo ay nabubuhay sa kadiliman, yan po yung magandang dasal. Halina, Panginoong Jesus. Come, Lord Jesus. Because I want you to remember this, my dear friends. Your life cannot be changed and be transformed without Jesus. Amen? Magbabago lang ang buhay mo, ang buhay ng pamilya nyo, yung ugali ng asawa mo, yung business mo, sa pamamagitan ng pagdating at pananatili ni Jesus. Kaya nga, yan yung hingin mo, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, halina dito sa aking isip dahil wala akong peace of mind. Panginoon, halina dito sa puso ng aking asawa para magbago siya. Panginoon, halina dito sa aking katawan, sa katawan ng aking minamahal na may sakit para lumakas siya, tumayo siya muli sa kanyang pagkahimlay, sa kanyang pagkahiga, sa karamdaman, sa sakit. Sabihin mo, Panginoon, halina dito sa aking pagod na katawan. Panginoon, halina dito sa aking nalulungkot na puso. Tignan niyo po kung ano mangyayari sa inyo. May pagbabago, isang maganda at mabuting pagbabago. Come, Lord Jesus. Isa po sa aking mga pinagmumunihan at pinagtatakan minsan, pag ako po ay nagbebendisyon ng mga patay, bakit kaya yung mga patay wala pong relo? Di po ba kayo nagtataka doon? Kasi pag ako po ay nagble-bless ng patay, kung ano-ano po yung mga nakikita kong hawak-hawak na mga patay. Minsan, may hawak po na pera. Tinatanong ko, bakit may pera? Sabi ng iba, para daw dumami yung pera. Totoo po ba yun? Bakit doon sa kamay ng patay? Pag nilagay mo yung pera doon sa kamay ng patay, anong ibig sabihin? Patay ang pera. Kaya siguro dumarami yung utang mo, kaya siguro hindi kumikita yung mga pera mo. Hindi po ba? Hindi po totoo yun. Gusto mong dumami yung pera mo, saan mo ilalagay? Lagay mo sa bangko o kaya lagay mo sa negosyo. Bakit mo lalagay sa kamay ng patay? Yung iba naman po nilalagay doon sa kamay ng patay. Bakit daw? Pamasahe daw ng patay. Tinignan ko naman, 20 pesos lang. Saan ba papunta yung patay? Di ba dapat sa langit? Kung 20 pesos, baka hindi makarating ng langit yan. Dapat bigyan mo 1,000 pesos. Mas malaki, hindi po ba? Yung mga iba, naglalagay po rosaryo. Naiintindihan ko naman. Pero tandaan nyo po, walang kwentang rosaryo kung hindi mo ginagamit. Marami po ako nakikita, naglalagay ng rosaryo, sinasabit sa mga simbahan. Tandaan nyo po, walang kwenta yung rosaryo yun kung hindi hinahawakan ng buhay na tao, nagdarasal siya. Doon lang po nagiging epektibo ang rosaryo. Amen? Nang po minsan, may nakita po ako, naglagay naman, nakahawak, gunting. Sabi ko, barbero po ba yung patay? Bakit may gunting? Yung pala merong pamahiin. Pag nilagyan mo ng gunting yung patay, ibig po sabihin, pinapaputol mo yung kamatayan sa pamilya. Ang kwento po, 3 na po silang mga magkakapatid na sunod-sunod na namatay. Meron pang 2 na buhay. Nakikiusap po, nagdadasal na sana siya na daw po ang pumutol, wala na daw po sanang sumunod. Pero sa dami-dami na pwede nating ilagay sa kamay ng patay, bakit hindi relo? Kung sa kanya naman yung relo, hindi po ba? Ano po ang sagot doon? Ang sagot, simple lang. Kasi Father, hindi naman po gagamitin ng patay yung relo. Hindi po ba? Tama po. Pero may mas malalim pong dahilan doon. Tandaan nyo ito. Walang relo ang patay kasi ang sinasabi natin, tapos na ang oras niya dito sa mundo. His time is up. Ang mga buhay lang ang nabubuhay dito sa oras ng mundo. Bakit nga ba tayo nagre-relo? Hindi lang yung sinasabi mong may oras ka pa, pero meron tayong relo. Bakit? Binabantayan natin ang oras. Ang tanong ko lang po, ano po ba ang binabantayan nyo sa oras? Ano po ba ang inyong pinaghahandaan? Pero napakaganda po ng paalaala sa atin ng Panginoon. Ano dapat ang bantayan natin
sa oras natin dito sa mundo. Not only our worldly concerns, but we should prepare and watch out for the coming of the Lord. Sabi po niya, stay alert, be sober, watch for the coming of the Son of Man. Bakit po kailangan nating bantayan, hintayin ang Panginoon? Dahil napakagandang nakasulat, nakasaad po sa libro ni Propeta Isias. Pakinggan niyo po ito. That those who wait for the Lord, their strength shall be renewed. Ang ganda po. Ang mga tao na naghihintay sa Diyos, magiging bago muli ang kanilang lakas. Sila ay pagkakalooban muli ng panibagong lakas at ng buhay ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Na pag binabantayan natin ang mga bagay-bagay lang ng ating buhay, tingnan niyo po anong nangyayari sa atin. Humihina tayo. Nawawalan tayo ng lakas. Nawawalan tayo ng gana. Halimbawa na lang po dyan, tingnan niyo po. Pag binabantayan mo yung oras ng iyong pagtatrabaho, anong nangyayari sa iyo? Nagmamadali ka. At sa iyong pagmamadali, napapagod ka. Meron po mga tao, ang tawag ko, 49ers. Sino po yung mga yan? Yung mga hinihintay na mag 5 o'clock ng hapon. Yung 49 minutes, nakahanda na, yung sapatos, nagbihis na, nagtoothbrush na, nagayos na ng buhok, nagpabango na, nakabantay na po doon sa pintuan para po mag-log out, para po mag-time out, para po umuwi. Pero tingnan niyo po, yung mga tao na palaging nakabantay, oras na ba? Ano na bang oras? Uwian na ba? Sila yung buong araw, miserable. Walang tuwa, walang saya. Di po ba? Meron din po mga tao, anong hinihintay? Sweldo. Pag walang sweldo, hindi mo makausap. Moody. Mainit ang ulo. Pero pag meron ng sweldo, aba, napakasaya. Pero gaano po katagal yon? Sandali lang. Pagkatanggap nyo po ng sweldo, darating na ang bonus, lumilipad yung salapi. Di po ba? Kaya sabi po nila, dapat yung bagong pera natin, palitan daw po yung design. Gawin pong pagong. Bakit? Yung pagong mabagal eh. Bakit ang bilis po ng lipad ng salapi natin, ng pera natin? Ano yung design ng bagong 1,000? Di ba agila? Kaya ang bilis eh. Nawawala. Isang kisap mata na, wala na. Pero tingnan niyo po, dahil yun lang yung binabantayan niyo, yun lang yung hinihintay mo. Ano yung karanasan mo? Wala kang gana, wala kang tuwa, wala kang saya. Meron din po mga ibang tao, ang binabantayan nila yung mga kapitbahay nila o yung mga kaibigan nila, kamag-anak nila. Tinitignan kung ano yung ginagawa. Pagkatapos sinichismis sa ibang tao. Tinitignan kung meron bang bagong gamit, bagong sasakyan, kung saan sila pumunta, kung sila ay nagbakasyon, saan sila kumain. Pero tignan niyo po ano yung nararanasan nila. Pag binabantayan nila yung ibang tao, naiinis sila, nagagalit sila, naiinggit sila. Yung mga iba, alam ko, ang binabantayan nila yung mga asawa nila. Pag hindi sinagot yung cellphone, nagagalit, nagwawala. Hindi lang nasagot ng minsan, 10 text message na niya matatanggap ng asawa nila. Sinasabi, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka sumasagot? Siguro meron kang babae kasama dyan ha. Pagkatapos, pag hindi pa sinagot, pati yung mga katrabaho ng kanyang asawa, tinatawagan pa. Ginugulo doon sa kanyang trabaho. Yun ba yung payapang buhay? Alam ko din, marami po sa inyo, may problema sa kanilang mga asawa dahil merong kabit. Nalaman yung Facebook ng kabit. Anong ginagawa? Ini-stalk. Palaging tinitignan yung kanyang Facebook profile, binabantayan. Kaya nga, ano yung epekto sa kanya? Wala din siyang peace of mind. Wala siyang tuwa. Wala siyang galak. Kaya nga, nadidepress siya lalo. Kasi kinukumpara niya yung kanyang sarili kahit na sinasabi niya, mas pangit naman sa akin yan. Pero bakit siya nai-insecure? Sino ba ang binabantayan natin? Isa lang dapat, ang Panginoon. Yan ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Spend your time wisely by walking with the Lord, by watching for the coming of God in your life. Dahil palagi naman nandyan ang Diyos dumarating sa atin. Sa iba't ibang karanasan, sa iba't ibang tao, sa kanyang salita. Pero bakit hindi natin siya nakikita, nararamdaman at nararanasan? Kasi kung ano-ano ang ating binabantayan, kung ano-ano ang ating tinitignan, ang kasabihan, time flies. That is the bad news. Lumilipad ang oras, mabilis ang oras,
maiksi ang panahon. Pero alam niyo po kung ano ang good news? You are the pilot of your time. Tandaan niyo po yan. Kung alam mo, mabilis lang, maiksi, at lumilipas ang oras, huwag mo sasayangin yan sa mga hindi mabuti at kaaya-ayang bagay. Sa iyong mga pag-aalala, sa iyong mga takot, sa iyong galit, sa iyong inis. Do not spend your energy, your precious time on these things. Do not waste your time in sin. Pero ubusin mo, gamitin mong oras mo sa mabuti. Dahil may mabuti ding balik sa iyo yan. Ang kasabihan nga ay, time wasted with your loved ones is time well spent. Di po ba? Minsan, yung mga namamatay, nasa bingit ng kamatayan, yung mga may sakit, tanungin niyo po sila, what is your regret? Ano yung pinagsisisihan mo? Isa po sa sagot nila ay yung pinagsisisihan ko na nagtrabaho, pero hindi ako nag-enjoy sa aking buhay. Marami pong ganyan. Napakarami na ng pera nila, pero hindi pa rin tumitigil sa pagkakayod, sa pagsasakripisyo, sa pagpapagod, sa pagtatrabaho. Aanuhin mo yung perang yan kung hindi ka mag-i-enjoy, kung hindi ka magiging masaya. Di po ba? Yung mga iba na malapit na pong mamatay, pinagsisisihan nila ito, that they did not spend their time with their loved ones. Kaya nga po, napakahirap para sa mga OFW, yung ilang taon sila nasa ibang bansa, 20 years. Pagbalik nila, hindi man sila kakilala ng kanilang mga anak. Yun yung pinakamasakit. Yung mga pamilya mo, estranghero sila, hindi mo sila kakilala. My dear friends, time is a blessing, a gift and grace from God. Do not waste it. Spend it wisely. Spend it lovingly. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang tatay na kung saan nasa park siya, nasa playground, binabantayan niya yung kanyang anak. Meron pong isang ginang, isang nanay, tumabi po sa kanya at nakipagkwentuhan, sabi, alam niyo po, yun yung anak ko, yung naka-jacket na kulay red. Ganun po ba? Sabi naman itong tatay at pinakilala niya yung kanyang anak. Yun naman yung anak ko, yung naka-jacket na kulay blue. At habang nagkukwentuhan po sila, biglang dumating po yung kanyang anak. Sabi, Daddy, pwede po bang 5 minutes pa bago tayo umuwi? Sige anak. Sabi naman po ng tatay. So pinabayaan po niya. Pagkatapos po ng 5 minutes, dahil nagdidilim na, tumawag na po itong tatay. Sabi, Nak, uwi na tayo. Tumakbo po yung anak. Sabi, Daddy, 5 minutes pa. Sige na. O sige na. Sabi po ng tatay, umalis po. At sabi po nitong babae, nitong nanay na katabi niya, alam niyo po, napaka-tiyaga niyo dito sa inyong anak. Napakabait niyo Bakit pinapabayaan niyo yung anak niyo na maglaro? Sabi po ng tatay, alam niyo po kasi, meron pa akong isang anak na panganay na last year, naglalaro din siya dito sa park, sa playground, at meron pong isang tao, nagmamaneho, lasing, nabangga po niya. Yung aking anak na panganay. At bawat araw, pinagdarasal ko po sa Diyos na sana binigyan pa ako ng mas maraming oras at panahon na makasama ko itong aking anak, itong panganay dahil trabaho na ako ng trabaho. Nakalimutan ko siya, hindi ko siya nabigyan ng tamang panahon. Kaya nga natuto na ako, sabi po ng tatay. Kala po nitong aking bunso, binibigyan ko siya ng extra 5 minutes, pero sa totoo lang po, siyang nagbibigay sa akin ng oras at panahon. Di po ba napakaganda? Ang oras at panahon na binibigay sa atin ng Diyos. Pero saan natin ito inuubos? Saan natin ito sinasayang? Mga kapatid, kung meron ka pang oras at panahon, magpasalamat ka sa Diyos. Ubusin mo ito sa mga mabubuting bagay. Gamitin mo ito para sa iyong mga minamahal. Huwag mong kalimutan na maging tapat ka sa Diyos. Alam ko po na mahirap na bubuhay sa mundong ito. May mga pinagdadaanan tayo mga problema. But please be patient. You can bear your time here on earth with patience. Because remember, patience with God is called faith. Patience with yourself is called discipline. And patience with those people that are dear to you, it is called love. So, magiging napakaganda
ng oras at panahon natin kung dadagdagan pa natin ng pasensya at ng tiyaga. Anong oras na ba? Oras na para magmahal ka, oras na para gumawa ka ng mabuti, at oras na para maging tapat ka sa Diyos. I tell you, bantayan mo ang Diyos, gawin mo ang utos ng Diyos, at panibagong lakas at buhay ang ipagkakalob niya sa iyo. Purihin natin at pasalamatan ng Diyos. Pagdasal natin na tayo ay tulungan niya pagkalooban ng grasya, ng tiyaga, na pagbabantay sa Kanya sa oras at panahon na pinagkaloob niya sa atin sa buhay na ito. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang linggo ng Adviento, dumulog tayo sa Panginoon na may buong pananalig at pagmimithiing tanggapin siya sa ating buhay. Sama-sama tayong manalangin at ating itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, naway ito ay maging maningning na halimbawa ng tapat na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga pari at lahat ng mga konsagradong tao, naway matagpuan nila sa atin ang kasiyahang kanilang inaasahan habang pinagsisikapan nilang higit tayong may lapit sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa nahihirapang maglaan ng panahon sa mga bagay na espiritual, naway makatagpo sila ng kakayahang mag-alay ng puwang at panahon para sa Diyos at maka-Diyos na gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, ipadama mo sa amin ang mapagpagaling na bisa ng iyong pananahan sa aming piling. Mapaglingkuran ka nawa namin ng buong kagalakan sa buong panahon ng Adbiyentong ito. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po magpatuloy ang ating misa, ako po ay personally na nagpapasalamat sa napakarami sa inyo na nagdo-donate, nagbibigay sa ating pong bank account, sa ating pong mga platform sa GCash. At ito po ay sobra-sobra dahil tayo po ay nakabili higit po sa 1,000 ham, mahigit po mga 2,000 na ipamimigay po natin sa ating po mga kapatid dito sa parokya, lalong-lalo na ang mga nangangailangan, ang mga dukha. Pinapaalala ko lang po na kami po ay hindi nagme-message sa inyo, sa inyong WhatsApp, sa inyong Viber o Messenger. Meron po kasing gumagaya ng aking account at hinihingi po yung inyong PIN number. Wag na wag po kayong magbibigay ng mga PIN number or OOTP kahit na kanino, kahit na po sa akin. Okay? Dahil hindi po ako humihingi ng PIN number or OOTP. No? Nandyan po yung ating mga bank account numbers, naka-flash po
no? Diyan po kayo mag-donate kung gusto nyo po, no? At pagkatapos po, ngayon pong paparating din na Kapaskuhan sa New Year, no? Tayo po ay magbibigay din sa mga home for the aged, andito po sa na pangangalaga ng ating diocese, at sa mga bata doon po sa bahay ampunan na meron din pong mga special na kapansanan. So sila po ang mga susunod na tutulungan natin ngayon pong paparating na buwan. Kaya nga po sa lahat na nagbibigay, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob. The more that you give, I pray that the more that you receive through the blessing of God. Once again, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galang, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta na Upang maitapok niya kami sa iyong piling, sa kanyang lantarang muling pagdating, sa pakikisama niya ay puspusang nagniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat, ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos na tinuro ng ating Panginoon, tayo ngayon ay magdasal ng Ama namin. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang aharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Para sa panalangin, para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan
na mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan ng pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit at karamdaman, hinihiling ang mabilis nilang lakas. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing sila'y nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapamakan upang mapagpatuloy silang lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pag tayo po ay tumitingin sa orasan, isang ibig sabihin, meron tayong hinihintay, meron tayong binabantayan. Pag tayo'y tumitingin sa orasan, minsan tayo ay naiinip at nagmamadali. Pero sa susunod sana na tayo'y tumingin sa ating mga orasan, magpasalamat tayo. Dahil pag nakikita mo pa ang orasan, ang ibig sabihin, ikaw ay buhay pa. Ikaw ay pinagkalooban pa ng panahon ng Diyos. Huwag mo sanang sasayangin ang iyong oras at panahon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, sa mga bagay na nakakapagbigay sa iyo ng lungkot, sa mga karanasan na naninira ng iyong kalooban at kapayapaan. Ang oras ay isang regalo na pinagkaloob sa iyo ng Diyos at ikaw ay pagpapalain kung ikaw ay maglalakad kasama ng Diyos at kung tutuparin mo ang kagustuhan ng Diyos habang ikaw ay binibigyan ng panahon at ng buhay ng Diyos dito sa mundong ito. Mga kapatid, nung oras na ba? Oras na para gumising sa ating pagkakasala. Oras na para tayo'y magmahal. Oras na para tayo ay maging tapat sa Diyos. At kung ikaw ay gagawa ng mabuti, magmamalasakit at magiging tapat sa Diyos, malaking pagpapala at sobra-sobrang grasya ang tatanggapin mo sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, halina, purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Hilingin muli natin ang isang malalim at matibay na pananampalataya. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, diyan natin makikita ang pagpapala, ang bendisyon at ang mga milagrong pinagkakaloob ng Diyos
sa ating buhay. Marami sa atin ang humihingi ng himala sa Diyos. Umpisahan natin sa isang malalim na paniniwala at tiwala kay Jesus. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang tinignan at pinansin kung hindi ang mga masama na nangyayari sa ating buhay, hilingin muli natin sa Diyos ang Kanyang awa, ang Kanyang tulong para tayo ay muling maging karapat-dapat makatanggap na Kanyang pagpapala dito sa banal na misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman nyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng iyong magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pagdigma, ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 50, at ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda niyang bukirin, ubasan, taniman ng olibo, at pangalagaan sa kanyang mga tahuhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng iyong ani sa bukid at ubasan, para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang iyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda niyang baka, kabayo at asno. Kukunin din niya yung kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing niyo sa Panginoon ang iyong hari, na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niyo kayo pakikinggan.
Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit anong gawin sa amin, ay ibig pa rin namin ang hari ang mamamahala sa amin. Sa gayoy, matutulad sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siya'y sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yawong hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Aleluya, aleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roon ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang iyong kasalanan? O ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang naggigilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Binabati din po natin, napakarami nating daily mass goers na sumusubaybay, nakikisalo sa ating banal na misa. Karamihan po ay OFW, karamihan po ay nasa ibang bansa. At ako po ay natutuwa, minsan uuwi dito sa Pilipinas, ako po yung unang-unang pinupuntahan. Minsan ako po ay nag-aalala
Kasi una pa po akong bibisitahin kaysa sa kanilang mga asawa. Kaya minsan natatakot po ako, baka magselos na po ang inyong mga asawa sa akin at baka gantihan po ako. Ha? Pasensya na po. No? Sorry po kung ako po yung inuunang pinupuntahan dahil alam ko naman po yung pagnanais na gusto kong makita dahil pag naho-homesick, nalulungkot, palagi po yung ating mga misa at homilya ang kanilang pinapanood. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik, panonood sa ating mga misa. At ganyan din po, maraming salamat sa mga marami pong nagdo-donate at nagbibigay para po sa proyekto ng ating parokya at simbahan. Ngayong pong January, ang inyo pong mga dinodonate, pantutulong po natin sa mga matatanda na iniwan dito po sa Home for the Aged. Kakontak ko po, kausap ko po ang pari na nangangasiwa in charge dito sa mga matatanda. Sila po ay humihingi ng mga gamot, ng mga panlinis at ng mga supplies na pagkain. Ang inyo pong mga binigay at dinonate, parte po dyan ay pantutulong natin, pambibili ng mga kailangan po ng mga kapatid nating inabandonan na ng kanilang mga pamilya. So, once again, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob and may the Lord continue to bless you more. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na ito. Yung bang minsan meron kang kausap na tao at habang kinakausap mo siya, napansin mo, meron siyang tinga sa kanyang ngipin. Di po ba nakaka-distract? Pero ang tanong, yung ibang ngipin niya, wala naman tinga. Pero bakit yung isang maliit na parte ng kanyang ngipin na may dumi, yun yung pilit mong tinitignan? Hindi ko po alam kung naranasan nyo na rin na minsan meron ka ding kakwentuhan at napansin mo, yun namang kilikili niya ay basang-basa. Yung ibang parte naman ng kanyang damit, mahusay, malinis. Pero nadidistract ka pa rin. Hindi mo maialis yung iyong pansin doon sa kanyang kilikili na merong waterfalls. Di po ba? O kaya, meron siguro po kayong alam na ganito. Yung napakakinis ng kanyang balat, napakaputi niya. Pero nung minsan, nung nakita mo, nakasleeveless siya, naiangat niya ang kanya ding singit, ang kanyang kilikili. Aba, napakaitim pala. Bakit po ganyan minsan ang ugali natin, di ba? Yung palagi nating napapansin at nakikita, yung pangit at hindi maganda sa ibang tao. Ang explanation po ng mga scientifico, ang tawag nila dito ay the negative bias. Kasi po, nung tayo daw ay naging sinaunang tao, mga caveman, pilit tayong nagsosurvive, kailangan po nating pansinin, tignan ang lahat ng magiging panganib sa ating buhay. Baka merong hayop na kumain sa atin, kumagat sa atin, kailangan alisto ka, nag-iingat ka kasi hindi naman lahat ng pagkain ay pwede mong kainin. Baka yung iyong makuhang prutas o bunga ay lason pala. Pwede kang magkaroon ng sakit, pwedeng ikamatay mo ito kung kakainin mo. Hindi naman lahat ng iyong pupuntahan ay ligtas. Baka ikaw ay mahulog sa bangin o kaya naman malunod sa ilog o sa dagat. Ito po ay isang survival mechanism. Yung palaging paghahanap ng ating isip sa mga negatibo, hindi maganda, hindi tama. Pero wala na po tayo sa survival mode, hindi po ba? Ang ating pong pagkain, kadalasan ligtas naman. Wala nang mga mababangis na hayop na pwedeng kumagat o kumain sa atin. Kung talagang hindi ka na lang nag-iingat, kung pabaya ka, doon ka lang talaga ma-aksidente. Pero bakit nandyan pa rin yung ating negative bias? Bakit palagi pa rin ang iyong isip pag umaandar, tumatakbo, wala kang ibang nakikita kung hindi ang pangit at hindi maganda sa iyong buhay o kaya naman sa buhay ng ibang tao? Dahil kung babasahin naman natin ang Biblia, matatandaan natin, ang may kasalanan dito ay ang masama. Sa pamamagitan ng pagpasok ng kasalanan sa atin, yan ang ginagawa sa ating mga isip na kung saan wala tayong ibang nakikita kung hindi ang negatibo. Pero tayo ay pinapaalalahanan na mas mabuti ang maging positibo
kesa sa maging negatibo. Alam ko po, madali ang maging negatibo. Pero hindi naman ibig sabihin, madali ito dapat ang maging buhay mo. Hindi ka magiging masaya kung palagi kang negatibo. Amen? Kung babalikan niyo po ang ating nabasang ebanghelyo, pinapaalala po sa atin, huwag tayong tutulad sa mga eskriba na kung saan walang ibang ginawa kung hindi maghanap ng butas sa ginagawa na misyon ng ating Panginoon. Sundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa kwento, ang ating Panginoon nagpagaling ng isang paralitiko. Napakarami na nangyaring negatibo, mali o hindi tama bago niya pinagaling yung taong may sakit. Nangangaral daw po ang ating Panginoon doon sa kanyang bahay. Dumating daw po itong mga 4 na magkakaibigan, dala-dala ang paralitiko sa kanyang kama. Pero dahil hindi sila makapasok, dahil sa sobrang dami ng tao, ano kanilang ginawa? Pumanik daw sila sa bubungan. Sinira nila ang bubungan ng bahay ni Jesus. Kung kayo po, yung may bahay, sinira yung bubungan nyo, di ba magagalit kayo? Dahil pinagawa mo yung bahay mo, pinaayos mo, gumastos ka, pagkatapos merong ibang tao na darating na wala mapahintulot sa iyo, sisirain ang bahay mo. Pero narinig niyo po ba sa ating ebanghelyo, nagalit ba si Jesus na sinira yung kanyang bahay? Hindi. Di po ba? Hindi rin nagalit si Jesus, wala siyang sinabi dito sa mga taong nakipag-unahan sa ibang tao na gustong lumapit sa kanya. Wala din tayong narinig sa mga tao na nagalit sila dahil inunahan sila. Ano po ang ating narinig sa ating Panginoon? Kahit na na-interrupt yung kanyang pangangaral, sabi po sa Ebanghelyo, ang tanging nakita lang ni Jesus ay ang pananampalataya, ang pananalig nitong mga taong nagdadala ng may sakit. Tingnan niyo po kung gaano kapositibo, kabuti ng pag-iisip ng paningin ng ating Panginoon. At sabi pa nga ng Panginoon, ano ba ang mas madaling gawin? Ang magpatawad sa kasalanan? O sabihin mo sa tao na tumindig ka, kunin mo ang kama mo at umuwi ka? Look at the option of the Lord. They are both positive. Pagpapatawad ng kasalanan, pagpapagaling ng taong may sakit. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag negatibo din ang iyong pag-iisip, hindi ka makakakita ng milagro sa iyong buhay. May mabuti nang nangyayari sa harap ng mga eskriba. Nagpapatawad na ng kasalanan ng ating Panginoon. Nagpapagaling na siya ng taong hindi makatayo. Pero ano pa rin ang kanilang tinitignan? Yung hindi tama. Naghahanap sila ng mali sa ginagawa ni Jesus. Hindi nila nakita ang milagro, ang pagpapala, ang bendisyon na pinagkakaloob ni Jesus. Mga kapatid, pag ang isip mo palaging negatibo, makikita mo ang buhay na ito ay lungkot, problema. Pero pag ang isip mo positibo, makikita mo ang buhay na ito ay isang malaking milagro at pagpapala. Hindi ka magiging masaya, wala kang mararanasan na kapayapaan kung palaging negatibo ang iyong kaisipan. Kamakailan lang po, nasa Hong Kong po ako kasama ang aking mga maliliit na pamangkin, mga bata. Nilibre ko po sila dahil isa sa mga pamangkin ko magba-birthday. Ang Disneyland sa Hong Kong, tinatawag po nilang the happiest place on earth. Pero sa totoo lang po, nung nandun ako, hindi ka naman palaging happy. Kasi po, unang-una sa lahat, sobrang dami ng mga tao, palagi kang pumipila. Pangalawa, minsan pag bumibili ka ng pagkain, napakamahal. Pag meron ka nakikitang gusto mong bilhin, agad kino-compute mo. At ayaw mong maglabas ng pera kasi sinasabi mo, sayang. At dahil maghapon na lumalakad, nakakangawit, nakakasakit ng paa. Pero nahuli ko po ang aking sarili. Sabi ko, teka, ito yung tinatawag nilang the happiest place on earth. Bakit ba sa aking isip nagrereklamo ako? Di ba dapat ako'y maging masaya? Kasi hindi naman lahat ng mga tao pinapalad na makapunta sa Disneyland. Bakit hindi ako magpasalamat? Mga kapatid, minsan kailangan din po nating hulihin ang ating sarili pag tayo'y nagiging negatibo. Because remember, my dear friends,
that negativity is a trap of the mind and the soul. Pag nagiging negatibo ka, wala kang ibang nakikita kung hindi masama, nahuhulog ka sa patibong ng masama. Pag ikaw ay negatibo, wala kang mararanasan na positibo at mabuti. Ang tanong, paano ba tayo magiging positibo? Umpisahan po natin sa ating paningin. Mga kapatid, isipin niyo po ang ating buhay parang isang kamera lang. Hindi po ba? Ang kamera, kailangan mong itutok doon sa magandang tanawin. Yan dapat ang iyong makuha. Kaya nga pumapangit ang iyong kaisipan dahil pilit mong hinahanap, tinututok ang iyong paningin doon sa hindi tama, doon sa masama. Remember, my dear friends, you always have a choice where you would put your attention to. Limitado lang po ang ating paningin. Bakit mo pa ibabaling ito dun sa masama, dun sa pangit at hindi tama? Magpabasbas din po tayo sa Diyos. Kailangan din natin ang pananampalataya. Because remember, my dear friends, that with faith, it gives you clearer vision of what is good. With faith, it helps you to see God's blessing, God's miracle. Meron kang pananampalataya, magiging mas malinaw ang iyong paningin sa mga pagpapala, sa mga milagro at himala na binibigay ng Diyos sa iyo. Ano po ba ang mga himala na hindi natin napapansin sa ating buhay dahil madalas tayo negatibo at nagrereklamo? Napakarami po niyan. Itong buhay lang na ito. Kung humihinga ka, wala kang sakit, di ba isang milagro na? Kung meron ka sasakyan, kung meron kang bahay, kung meron kang kinakain, kung meron kang konting pera, yan po ay milagro na. Kaya nga po, sumunod tayo sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya, ibaling natin ang ating tingin sa mga mabubuting nangyayari sa ating buhay. Totoo, madali lang maging negatibo, pero mas masarap mabuhay ang positibo, ang iyong pag-iisip at ang iyong damdamin. Amen. Puno ng tiwala, tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ng mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos at sabihin ang ating mga personal na intensyon. Ama naming nasa langit, pinapasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Bunga na lupa at ng aming paggawa. Manalangin tayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay lugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayon paunlakan. Pakundangan dito, mapapasa amin nawa ang iyong kabanalan
at ang masugid naming dalangin ng iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya'y pinanganak na birhen bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos,
kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Mga kapatid, sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, nariritong ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vite donum Patris,
Jesu fons vitae acque. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere adonum Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae acque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere adonum Dei. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Madali lang pong maging negatibo. At ang pagiging negatibo, nakakahawa. Ang mahirap gawin, maging positibo. At minsan, gusto mo man maging positibo sa buhay, pag merong negatibo, ikaw ay hinahatak nilang pababa, napapasama ka din sa iba. Kaya napakahalaga na bawat araw, ang unahin natin na lapitan ay ang Panginoon. Kadalasan, umpisa pa lang ng umaga, ang ating agad hinahanap ay ang ating mga cellphone. At pag nahawak na natin ang ating cellphone, hindi naman lahat ng mga bagay na makikita natin sa social media ay mabuti. Hindi po ba? Marami tayong mga bad news. Kaya nga, unahin natin palagi ang magdasal, mas maganda, mas mainam at mabuti na pagkagising natin, hanapin natin ang salita ng Diyos. Naway araw-araw natin hanapin ang Diyos para araw-araw tayo maging masaya at maging payapa, positibo sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At basbasan kayo ng Diyos kapangyarihan sa lahat ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.